Sa Unyong Sobyet ng huling bahagi ng dekada 30, maraming tao ang naniwalang kung muling sumiklab ang digmaan, ito'y tatagal lamang ng sandali. Inakala nilang madali lamang talunin ang kalaban na agad makababalik ang mga sundalo. Ang mga ideyang iyon ay hindi batay sa karanasan, kundi sa mga pelikula, kanta at talumpating may layuning panatilihin ang mataas na moral. Sa mga sinehan, ipinapakita ang isang bansang malakas, tiwala sa sarili, may matatapang na sundalo, mga makapangyarihang tangke at mga eroplanong hindi matitinag. Bagamat may takot, nanatiling puno ang mga sinehan. Paulit-ulit na sinasabi ng propaganda na kailan may hindi matatalo ang pulang hukbo. Ikinukwento ang mga bayani na nagliligtas, lumilipad, nagpapaputok at nagwawagi. Lahat ay inihanda upang maniwala ang mamamayan na kung sakaling magkaroon ng labanan, magiging maayos ang lahat. Ngunit nang magsimula ang tunay na digmaan, wala ni isa sa mga ipinakita ang tumugma sa katotohanan. Mabibigat ang mga pagkatalo, malawak ang kamatayan, at puro pag-aapura ang paghahanda. Maraming babae ang isinama sa harapan ng labanan, hindi dahil sa pagtitiwala sa kanila, kundi dahil kulang ang sundalo. Ang ilan ay nabigyan ng uniforme, ang iba na may hindi man lang. Marami ang nauwi sa pagiging mag-isa, bilanggo, sugatan o patay. At ang mga nakaligtas ng walang sino mang nagnanais makinig sa kanilang kwento. Bakit nga ba ang mga babaeng iyon na ibinigay ang lahat para sa kanilang bayan ay nauwi rin sa pagkawala sa alaala? Nirecruit na walang pagpipilian, paano ginamit ng pulang hukbo ang mga babae? Kapag iniisip ng mga tao na maaaring dumating ang digmaan, sinusubukan nilang gumanap ng isang larawan kung paano ito magiging. Ang mga kwentong iyon ay bihirang tumugma sa kung ano ang talagang nangyari pagkatapos, ngunit ang layunin ay hindi naman ang maging tama. Ang mahalaga ay ang maniwala na agad na makababalik ang mga anak o na ang kalaban ay mabilis na matatalo, tulad ng matandang paniniwala na matatapos ang lahat bago magpasko. Noong taong 1938, habang lumalala ang tensyon ng digmaan, ang mga mamamayan ng Unyong Sobyet, tulad ng sa ibang bahagi ng Europa, ay naghahanap ng mga nakaaliw na kwento upang mapawi ang takot. Ang pananaw ng mga Sobyet tungkol sa nalalapit na tunggalian ay idinisenyo upang hikayatin ang bagong henerasyon ng mga voluntaryo, ngunit hindi ito basta-basta lumitaw. Inihanda ito ng isang grupo ng mga pinunong may pananaw na patungo sa pandaigdigang digmaan. Ang sine ang napiling kasangkapan upang iparating ang mensaheng iyon. Doon ipinakita ang labanan ng isang perpektong sistema laban sa isang lumana. Lahat ay nasa itim at puti. Ang musika ay lalong nagpapalakas ng tono. Kasabay nito, ang mga pahayagan ay naglalathala ng mga seryosong diplomatikong ulat. Lahat ay nagpapahiwatig na ang bansa ay naghahanda para sa labanan. Bagaman ang mga balita ay nagbabanggit ng mga banta, ang mga pelikula ay nagpapalaganap ng ideya na mananalo ang pulang hukbo. Ang pinaka-ikonikong produksyon ay ang Alexander Nevsky ni Sergei Eisenstein, isang antifascistang parabola na nagpapakita sa mga Ruso na tinalo ang mga Aleman. Bagaman ang tagpo ay sa ika-13 siglo, kasama ang mga pinunong Slaviko at mga kabalyerong Aleman, ang pelikula na ipinalabas noong taong 183, 1938 ay naglalaman ng mga simbolong madaling makilala tulad ng mga kalasag na may krus na kamukha ng mga swastika. Malinaw ang mensahe para sa sinumang nakakaunawa ng opisyal na wika. Sa kabila ng kanyang ideolohikal na tono, kinilala ang pelikula bilang isa sa mga haligi ng sinehan sa Sobyet. Ang ibang mga pelikula na may katulad na estilo ay hindi na tumagal, ngunit sa dekadang iyon, laging puno ang mga sinehan. Habang ang Alexander Nevsky ay ukol sa nakaraan, ang mga nagnanais mag-isip tungkol sa hinaharap ay may isa pang pagpipilian. Kung may digmaan bukas ni Efim Jigan na ipinalabas din noong taong 1938, doon, ang mga Sobyet ay humaharap sa isang katang-isip na pananakop, ngunit nagtagumpay sila ng madali.
Layunin ni Jigan na pakalmahin ang mga manonood. Ang kanyang pelikula na may habang 1 oras ay pinagsama ang mga eksenang ginampanan ng aktor sa mga totoong imahe mula sa mga balita na bumubuo ng isang salaysay kung saan nalulutas ang lahat ng walang hirap. Ang malinaw at positibong mensahe ay inuulit sa isang nakakaaliw na awit na isinulat ni Vasily Lebedev-Kumach. Malaki ang naging koneksyon ng pelikula sa mga manonood na ito ay patuloy na ipinapalabas kahit nagsimula na ang totoong digmaan. Noong taglamig ng taong 1941, noong nasakop na ng kalaban ng malaking bahagi ng bansa, ang mga tangke at eroplano sa eksena ay wala na at maraming sundalong lumabas, doon ay patay na o bihag. Sa panahong iyon, wala nang naniniwala na matatapos agad ang digmaan. Sa taglamig na iyon, ang mga nanonood sa mga abandonadong gusali o pansamantalang tahanan ay mga taong tumatakas mula sa mga lungsod tulad ng Ukraine o Smolensk, habang inaayos ang sarili gamit ang kakaunting kagamitan at hinihintay na patakbuhin ng proyektor, pinapanood nila ang kwentong iyon. Hindi na ito salamin ng kasalukuyan, kundi isang imaheng nagpapanatili ng isang paniniwala. Ang paniniwalang iyon at ang mga imaheng iyon ay naging bahagi ng imahinasyon ng isang buong henerasyon na kailangang mamuhay sa gitna ng digmaan. Nagsimula ang pelikula sa pagpapakita ng isang perya marahil sa Gorky Park sa Moscow. Sa likuran ay makikita ang mga tore ng Kremlin. Lahat ay maliwanag. Ipinapakita ang mga atraksyon, mga ilaw at mga taong namamasyal. Inilalarawan ng tagpo ang isang mapayapang buhay, kung saan nag-e-enjoy ang mga mamamayan at inaalagaan ng mga pinuno ang lahat ng mahalaga. Pagkatapos, tumalon ang kwento sa hangganan kung saan nagsimulang kumilos ang mga dayuhang tropa. Ang mga kalabang ito ay hindi ipinakita bilang mga nakatatakot na kaaway, kundi bilang katawa-tawang mga tauhan. May malalaking bigote, naglalakad ng parang gago at nagsasalita ng sobrang pinalaking Aleman. Ang mga simbolong Nazi na dala nila ay hindi nakakatakot. Layunin ay pagtawanan sila. Nagaganap ang pananakop sa gabi. Sa una ay mukhang mapanganib, ngunit mabilis na tumutugon ang mga tagapagtanggol na Sobyet. Isang babaeng nagluluto malapit sa frontline ay sumasali sa grupo ng mga taga-baril. Ang mensahe ay na sinumang mamamayan ay maaaring ipagtanggol ang kanilang bayan. Kasunod nito ay isang ataking panghimpapawid. Mababa ang lipad ng mga kalabang eroplano, ngunit nasasabat sila. Lumilitaw ang mga modernong at organisadong eroplanong pandigma ng Sobyet. Kabilang sa mga piloto ay sina Babushkin, Vodopyanov at Gromov. Sikat ang kanilang mga pangalan dahil sa kanilang mga kabayanihan. Noong panahong iyon, hinahangaan ang mga piloto. Sa isang tagpo na sa kalaunan ay magiging mapait, binobomba ng mga eroplanong Sobyet ang kaaway ng walang natatamong pinsala. Pagkatapos ay lumilitaw ang mga impanterya, mga voluntaryo mula sa iba't ibang lugar ang sumasama. Isang matandang lalaki, veterano ng digmaang sibil, ay muling nag-aalok ng sarili. Itinataas niya ang kanyang braso at sinasabing aalalahanin siya ng mga pasista. Ang mga pasistang iyon ay inilarawan bilang mga makasaysayang kaaway ng bayan na ngayon ay may bagong uniforme. Umuusad ang mga tangke ng Sobyet sa mga ilog, bumababa ng kabundukan at tumatawid sa mga bukirin. Habang sila ay lumalabas, lalong lumalakas ang musika. Sa dulo, natatalo ang kaaway ng walang kahirap-hirap. Isang tagumpay na walang kaguluhan at walang pagdurusa. Uuwi ang mga manonood na kumbinsido. Kung darating ang digmaan, magiging maayos ang lahat. Handa ang bansa, mahuhusay ang mga sundalo, walang sino mang makapipigil sa kanila. Naalala ang ganitong pananaw, ngunit nang dumating ang tunay na digmaan, iba ang nangyari. Walang mabilis na tagumpay, walang agarang pagbabalik. Maraming babae ang sumama matapos makita ang mga imaheng iyon. May layunin silang ipagtanggol ang kanilang bayan, ngunit napunta sila sa gitna ng isang malupit na digmaan. Marami sa kanila ay hindi binigyan ng armas o pagsasanay. Ang iba ay ipinadala sa frontline na walang paghahanda. May mga ginahasa o pinatay nang sila ay mahuli. Hindi sila itinuturing na sundalo ng mga Aleman. Ni ang sarili nilang bansa
ay hindi sila ipinagtanggol. Para sa ilan, ang pinakamabigat ay ang sinapit pagkatapos. Kung sila ay nakabalik man, hindi sila tinanggap ng may respeto. Ang ilan ay ininteroga, ang iba ay ipinadala sa mga disiplinaryong batalyon. Kung sila ay naging bilanggo, hindi na sila pinagkakatiwalaan. Hindi mahalaga kung sila ay nakipaglaban. Ang pagiging bihag ng kaaway ay sapat na upang sila ay markahan. Ang dati simbolo ng kagitingan ay naging pabigat. Ipinadala sa katayan ang kapahamakan na walang nagsabi sa kanila. Ang unang seryosong pagsubok sa pulang hukbo ni Stalin ay naganap sa pagtatapos ng taong 1939. Noong ika-30 ng Nobyembre, tumawid ang mga tropang Sobyet papunta sa Finland. Nagtapos ang operasyong iyon sa kapahamakan. Sa loob ng wala pang 30 araw, halos 18,000 sundalo, halos kalahati ng mga tumawid sa hangganan sa unang paglusob ay patay na, bihag o nawawala. Napakatindi ng patayan at napakalala ng kawalan ng kontrol na hanggang ngayon ay mahirap pa ring tantiyahin kung ilan talaga ang namatay sa maikling digmaang iyon. Ipinadala ang mga sundalo ng direkta sa mga posisyong pinanghahawakan ng mga taga-Finland. Tinamaan at sinunog ang mga tangke at ang kanilang mga tauhan. Buong mga rehimyento ang naipit. Mga unit na pinangunahan ng opensiba ay nahiwalay sa kanilang mga karagdagang tropa at supply habang ang mga sundalong walang pinuno ay nawalan ng kontrol dahil sa gutom at lamig. Nagsimulang kumalat ang mga kwento ng mga karumaldumal na eksena. May ilan na nagsabing may mga bangkay ng sundalong Sobyet na walang ari o walang kamay. Ang iba na may nagsabing nakakita sila ng mga mukha na walang mata at walang dila. Nang natapos ang labanan, marami sa mga kwentong ito ay nagmula sa matinding epekto sa mga bagitong recruit na paulit-ulit na pinamumunuan sa pila upang tumawid sa mga lugar na puno ng mga bangkay na hindi pa naililibing, nagyayelo, basag-basag, nilalamon o punit-punit ng mga aso. Lumagpas sa 126,000 ang mga namatay sa pulang hukbo. Halos 300,000 iba pa ang inalis dahil sa mga sugat, paso, sakit o pagkayelo. Sa panig ng Finland, namatay ang 48,243 at may 43,000 sugatan. Sa huli, ang tanging nakabago ng takbo ng digmaan ay ang dami ng mga sundalo at armas na hawak ng Moscow. Nagpadala sila ng mga karagdagang tropa sa front line ng Karelia. Isang bagong paglusob kasing lakas ng isang pambasag na tarangkahan ang sumira sa mga depensang linya ng mga taga-Finland. Ang mga kagubatan sa hilaga ng lumang lungsod ng Viipuri, ngayon ay Vyborg, ay naging sunog na lugar na puno ng tunaw na metal at mga patay na puno. Sumuko ang Finland sa huling bahagi ng Marso. Ang mga mambabasa ng opisyal na pahayagang Sobyet, ang Pravda, ay nakabasa na nagtagumpay ang katarungan at nawala ang isa pang banta sa kalayaan ng mamamayan. Ngunit kahit sila ay narinig na rin ang mga bulong-bulungan na dala ng mga sundalong nagbalik. At sa labas ng URSS, walang sino mang tumuring sa kinalabasan bilang tagumpay para sa Moscow. Handa na ang mga ulat ng mga pinunong militar ng rehimeng Nazi. Sa tagsibol na iyon, hawak ng mga opisyal ni Hitler ang mga dokumentong naglalaman ng kahinaan ng hukbong Sobyet. Isang mamamahayag na Amerikano sa Stockholm ang nagsabi na ang digmaan sa pagitan ng Unyong Sobyet at Finland ay nagbunyag ng mas maraming sikreto ng pulang hukbo kaysa sa nakalipas na 20 taon. Tumutukoy siya lalo na sa mga kapalpakan sa pagsasanay, taktika at kagamitan. Sa pagsusuri sa 4 na buwang iyon gamit ang pangmilitar na pananaw, makikitang ang pulang hukbo ay isinailalim sa pagsubok at halos sa lahat ng aspeto ay nabigo. Hindi na-detect ng mga unit ng intelihensya ang pagkakaroon ng pinatibay na linya ng mga bunker na humarang sa pag-abante ng impanterya. Maging ang mga taga-Finland ay nagulat sa kung gaano kadaling magdulot ng napakaraming kaswalti. Ilang tagaputok lang ng artilyeriya ang kinailangan upang pigilan o paatrasin ang buong mga rehimyento. Nakadagdag pa sa problema ang mahinang kagamitan ng mga Sobyet para sa labanang Arktiko. Bagamat sanay din sila sa lamig, ang mga sundalong ipinadala sa frontline ay walang angkop na kagamitan. Marami sa kanila ang walang wastong uniforme para sa niyebe.
Hindi rin sapat ang proteksyon ng kanilang mga bota laban sa klima. Ngunit hindi lang kagamitan ang problema. Maraming pagkakamali ang mga opisyal na nagdulot ng libo-libong kamatayan. Hindi nila inangkop ang mga plano ayon sa lupa, klima o estilo ng pakikipaglaban ng kalaban. Nang kaharapin nila ang mga hindi inaasahang balakid, hindi nila alam kung paano kikilos. Patuloy na dumarating ang mga utos mula sa itaas, hindi isinasaalang-alang ang tunay na sitwasyon sa frontline. Dahil dito, paulit-ulit na ipinapadala ang mga sundalo sa mga paglusob na walang saysay. Ang mga babaeng naroon, bilang mga mediko, nurse o tagapag-ugnay, ay nadamay rin sa kaguluhan. Tumatawid din sila sa mga minadong lugar, tinatamaan din sila ng bala. Marami ang namatay sa pambobomba o sa sobrang lamig. Ang ilan ay tinamaan habang sinusubukang iligtas ang mga katawan mula sa nagilong putik. Ngunit walang nagsasalita tungkol sa kanila. Hindi sila lumilitaw sa mga opisyal na ulat. Wala sila sa mga larawan. Walang sumulat tungkol sa kanila. Para sa mga matataas na opisyal, wala sila. Nandoon lamang sila upang maglingkod, magtiis, at kung kinakailangan, mamatay. Ginamit ng ilang general ang kapahamakan upang sisihin ang mga sundalo. Sinasabi nilang duwag ang mga ito, na wala silang dedikasyon. Ngunit sa totoo lang, karamihan sa kanila ay mga kabataang lalaki na walang paghahanda. Bit-bit nila ay lumang armas. Hindi sila sinanay, sa pilitang silang kinolekta. Hindi nila alam kung paano kumilos sa nagyayelong lupa. Kapag sumasagot ang kalaban, naninigas sila sa takot. Ang ilan ay nagtangkang tumakas. Ang ilan ay pinatay dahil sa pagtakas. Ang iba ay nagyelo hanggang sa mamatay dahil hindi nila alam kung paano protektahan ang sarili. Sa mga babae, may mga namatay na nag-iisa, naliligaw sa gubat habang sinusubukang bumalik. At nang matapos ang lahat, hindi rin sila kinilala. Tinakpan ng propaganda ang pagkatalo. Sinabing natupad ng pulang hukbo ang kanilang mga layunin. Itinago ang totoong mga bilang. Walang umako ng pananagutan. Samantala, ang mga bansang nagmamasid ay nagtatala ng obserbasyon, lalo na ang Alemanya. Para kay Hitler at sa kanyang mga tauhan, ang nangyari sa Finland ay patunay na mas mahina ang URSS kaysa sa ipinapakita nito. Ang impresyong ito ay nakaapekto, halimbawa sa desisyon nilang sumalakay noong taong 1941. Maikli lamang ang digmaan sa Finland, ngunit nag-iwan ito ng mabibigat na epekto. Ipinakita nito kung ano ang maaaring mangyari kapag ipinadala ang libu-libong tao, kabilang ang mga babae, sa frontline na walang paghahanda, walang kagamitan, at walang suporta. Ang mga nakaligtas ay bumalik na may pisikal at mental na sugat. Ang ilan ay naputulan ng bahagi ng katawan. Ang iba ay hindi na nagkaanak. Marami ang hindi kailanman nagsalita tungkol sa kanilang pinagdaanan. Ang iba ay hindi man lang nabanggit ito sa sarili nilang mga tahanan. Hindi sila tinanggap bilang mga bayani, sa kabaligtaran. Ang pagiging babae at pagiging bahagi ng labanan ay nagbunsod ng pagdududa. Inakusahan silang nakipagrelasyon sa mga opisyal o umakto na parang mga lalaki. Maging yaong mga nag-alaga lang ng sugatan ay nakaranas ng pangungutya. Para bang hindi mahalaga ang kanilang sakit. Para bang hindi sila bahagi ng parehong digmaan na pinagdaanan ng iba. Mga bilanggo na walang depensa ang ginawa sa kanila nang mahulog sila sa kamay ng mga Nazi. Ang buwan ng Hunyo ay matagal nang hinihintay sa buong hilagang Europa. Sa bahaging Europeo ng Rusya at sa Ukraine, mayroon itong kakaibang hangin. Halos hindi na maalala ang matinding lamig ng taglamig at naiwan na ang putik at ulan ng tagsibol. Sa Kiev, namumulaklak ang mga kastanyas, sa Moscow ang mga lila at sa Yalta ang mga punong hudyo. Ito ang buwan ng mga peonyas, ng mga weeping willow na may luntiang dahon at ng mga puting gabi sa hilaga. Noong taong 1941, ang gabi ng solstice ay tumapat sa isang Sabado. Sa Sebastopol, ang punong himpilan ng hukbong pandagat ng Sobyet sa Dagat Itim, payapa ang kapaligiran. Ayon sa isinulat ng opisyal na pandagat na si Evsev sa kanyang tala-arawan, ito ay isang kahangahangang gabi sa Crimea. Nang gabing iyon ng Sabado, ang lahat ng mga kalye at mga lansangan ay maliwanag.
Kumikinang ang mga puting bahay. Bukas ang mga club at teatro para sa mga marinong may pahintulot. Puno ang mga kalye at parke ng mga marino at mga taong bayan, karamihan ay nakasuot ng puti. Sa kilalang baybayin ng Primorsky, may maririnig na musika. May mga biro at tawanan. Tila tahimik ang lahat ang gabi bago ang piyesta opisyal. Isang linggo bago nito, tiniyak ng kalihim panlabas ng Soviet na si Molotov na ang mga bulong-bulungan tungkol sa posibleng pagputol ng kasunduan sa Alemanya at isang pag-atake sa teritoryong Soviet ay walang batayan. Para sa marami, madali itong paniwalaan. Isa sa mga nakikitang liwanag sa 2 daungan ng lungsod ng gabing iyon ay ang mula sa parola ng Inkerman. Dahil sa gabay na iyon, nakalapit ang mga eroplanong Aleman nang hindi naliligaw. Dumating sila mula sa silangan, mababang lumilipad mula sa mga kapatagan, tumatawid sa kalangitang Sobyet sa isang malaking arko. Alam na nila ang kanilang mga target, ang hukbong dagat, ang mga bodega, ang mga depensang panlaban sa himpapawid. Sa loob ng kaunting panahon, nagsimulang magpakita ang dagat ng mga bagong liwanag, mga bengala, mga bala ng tracer, mga ilaw at ang alab ng mga apoy. Sa atin ba ang mga eroplanong iyon? Tanong kay Evsev habang nagtatakbuhan ang mga marino pabalik sa kanilang mga barko. Siguro isa lang itong ehersisyo, sagot ng isa. Pero sabi ng iba, gumagamit ng tunay na bala ang mga bateryang panlaban sa himpapawid at hindi mukhang peke ang mga bombang iyon. Ibig sabihin, nagsimula na? Tanong ng isa pa. Pero laban kanino? Daan-daan kilometro sa hilaga, malapit sa bagong hangganan sa teritoryong dati ay Polako. Nagpapahinga ang mga sundalo ng pulang hukbo. Linggo noon at ang mga may pahintulot ay nagtungo sa mga kalapit na lungsod sa Lvov o Minsk upang kumain ng maayos at pansamantalang makalimot sa kanilang serbisyo. Ang general na si Pavlov, pinuno ng kanlurang distritong militar, ay nasa teatro. Sa Minsk, ipinapalabas ang isang komedyang tinatawag na Ang Kasal sa Malinovka at puno ang club ng mga opisyal. Hindi pinatigil ng general ang palabas kahit nang sabihin sa kanya ng kanyang pinunong pang-impormasyon, si Colonel Blokhin, na ang mga tropang Aleman sa hangganan ay tila handa ng kumilos. Binanggit pa niya ang mga ulat na may mga putok na naririnig. Hindi iyon maaaring totoo, sagot ni Pavlov. Noong linggo, ika-22 ng Hunyo, tumawid sa hangganan ang mga puwersang Aleman. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, isinasagawa na ang pag-atake. Libu-libong mga eroplano, tangke at unit na motorisado ang sumalakay sa kanlurang bahagi ng Sobyet. Lahat ay naganap ng walang naging tugon mula sa mga Sobyet. Walang naibigay na mga tagubilin. Marami sa mga sundalo ay natutulog o nakalive. Ang ilan ay wala pang kargang bala ang kanilang mga armas. Ang iba ay hindi alam kung ano ang gagawin. Naputol agad ang mga linya ng komunikasyon. Ang hukbong Aleman ay kumikilos na may detalyadong mga mapa. Alam nila kung saan dadaan at aling mga lugar ang walang depensa. Kung saan nila nasasalubong ang mga babaeng kabilang sa pulang hukbo, tulad ng mga nurse o tagapaghatid ng mensahe, wala silang ginawang kaibhan. Inaaresto nila, binubugbog, ginagahasa o pinapatay sa mismong lugar. Ang ilan ay inilalagay sa piling ng mga bihag sa loob ng ilang araw, ngunit sa huli ay nawawala rin. Nagkakalas ang mga pormasyon ng Soviet. May ilan na nagtangkang tumakas ng naglalakad. Ang iba na may nagtago sa mga kagubatan. Ang mga babaeng walang ranggo ay tinrato na parang anumang samsam. Marami ang ginamit bilang mga alipin sa sexual, palitan sa bawat grupo. Pagkatapos ay pinapatay sila o iniiwang hubad. Ang mga lalaking nagtangkang tumulong sa kanila ay pinapatay din. Sa mga unang araw, 10,000 babae ang nabihag. Kabilang sa kanila ang mga mediko, tagapaghatid ng komunikasyon, mga inhenyero ng mina, mga sniper, at mga tagapagmasid. Halos wala ni isa ang nakabalik. Ang kakaunting nakaligtas ay itinuring na mga taksil. Lubos ang kaguluhan, walang ligtas na ruta. Nagkakawatak-watak ang mga dibisyon. Ang mga pinuno ay hindi makontrol ang sitwasyon at marami ang nawawala. Madaling matukoy ang mga kabataang babae, lalo na ang mga nakasuot ng uniforme. May ilan na nagtangkang magkunwaring sibilyan, ngunit natutukoy pa rin sila.
Minsan sila ay inaabuso sa harap ng iba. Minsan ay pinapatay sila agad. Hindi nakikilala ng mga sundalong Aleman ang kaibahan ng mga lumalaban at mga hindi lumalaban. Buo ang pagtanggi sa kanila. Sa maraming nayon sa kanluran, ang unang hinahanap ng mga sundalong Aleman ay ang mga babaeng may uniforme. Kapag natagpuan, dinadala sila sa ibang lugar at ginagawa sa kanila ang anumang naisin. Nakikita ito ng mga kapitbahay ngunit hindi sila makialam. Minsan, pinapamarcha sila sa kabayanan na may punit na damit. Pagkatapos ay bigla na lang nawawala. Walang nagtatanong. Sa ibang pagkakataon, pinapapukpok sila ng kanilang sariling libingan. Hindi mahalaga kung sila man ay sundalo o nurse. Tinuturing sila na parang mga personal na kaaway. Iba ang galit na dinadala laban sa kanila. Hindi kumilos ang mga matataas na pinuno ng Sobyet. Hindi naniwala si Stalin sa pag-atake hanggang makalipas ang ilang oras. Mabagal, magulo o salungat ang mga utos. May mga pinunong nagsabing dapat lumaban. May iba namang nag-utos na sumuko. Ang mga babaeng nabihag ay naiipit sa kaguluhang iyon. Walang istrukturang nagtatanggol sa kanila. Winarak ang mga ospital panlaban. Winasak ang mga unit ng komunikasyon. Ang mga hindi napatay agad ay isinakay sa mga tren o ikinulong. Ang dalawa ay naging bihag. Sa mga unang araw, may mga patotoo ng mga babaeng pinilit pumili, gahasain o barilin. May mga tumanggi. Ang iba'y pilit lumalaban ngunit hindi na kaya. Ginagamit sila bilang aliwan ng mga sundalo. Hindi ito para sa impormasyon. Ito ay tuwirang pagpaparusa. Marami ang nilapastangan. Ang ilan ay binunutan ng buhok, ang iba ay binasag ang mga ngipin, may mga binugbog hanggang sa hindi na makilala. Ang ilan ay kinunan ng video. Ginamit ang mga larawang iyon bilang tropeo ng mga pinunong Aleman. Isa itong sistematikong pananakot. Samantala, patuloy ang pagbagsak ng komunikasyon ng Sobyet. Marami sa mga tagapagdala ng signal ang tumigil sa pag-andar. Ang mga unit na may mga opisyal pa ay lubhang hirap. Minsan, imbes na lumaban, sumusuko na lang ang ilan sa natitira. Ang mga babaeng sumusuko kasama nila ay hindi pinoprotektahan. Ang mga kampo ng bihag ay pansamantala, nasa labas, walang pagkain ni tubig. Ang mga babae ay hinihiwalay. Minsan ay inilalantad sila, parang babala. May ilang pinilit maglinis ng mga bangkay. Ang iba ay pinapapulot ng mga gamit para sa mga kalabang sundalo. Isa itong hayagang pagkaalipin. Hindi itinala sa opisyal na mga ulat ang mga pangyayaring ito. Maging ang mismong hukbong Sobyet ay walang iniwang record. Walang sinasabi tungkol sa mga babaeng nawala. Hindi lumitaw ang kanilang mga pangalan sa talaan ng mga namatay. Maraming pamilya ang hindi nalaman ang nangyari. Kapag nagtatanong, sinasabihang bumagsak sa tungkulin o nasa misyon. Kahit pa iba ang totoo, ang pinakamatindi ay nang matapos ang digmaan, marami sa mga nakaligtas ay tinuring na may kasalanan. Hindi kayang tanggapin ng sistema na maaaring mabihag at makaligtas ang isang tao. Hindi mahalaga kung ginahasa, pinahirapan o naging saksi sa isang masaker. Kung hindi siya namatay, siya ay pinagdududahan. Iyon ang naging kapalaran ng libu-libong babae sa pulang hukbo noong unang mga buwan ng pananakop ng Alemanya. Hindi ito aksidente. Sila ay sinadyang hanapin, dakpin at parusahan dahil lang sa pagsusuot ng uniforme. Hindi sila tinrato bilang sundalo. Hindi sila itinuring na tao. At ang sarili nilang bansa ay hindi rin gustong alamin kung ano ang kanilang pinagdaanan. Bumagsak sa lupang sinako ang impyernong hinarap ng mga mandirigmang babae. Tumagal ang tag-init hanggang sa unang linggo ng Oktubre. Pagkatapos noon dumating ang mga ulan at kasabay nito ang putik na halos nagpahirap sa paggalaw ng mga tangke, sasakyan at mga sundalo. Ang mga tropang umaatras ay naipit sa mga kalsadang tinakpan ng putik. Lumulubog ang mga gulong. Ang bigat ng mga truck ay nagpapahinto sa mga ito. Hindi na makasunod ang mga kabayo at mula. Hirap na hirap sa paglakad ang mga sundalo. Bawat hakbang ay isang pagsubok. Tuloy-tuloy ang pagsulong ng kalaban. Umaatras ang front ng Sobyet nang wala ng kontrol. Sa mga bayan,
Pinapanood ng mga mamamayan ang pagdaan ng mga kulom ng pulang hukbo, marurumi, pagod, magulo. May ilang sibilyan na nag-aalok ng tubig o pagkain. May mga nagtago. Mayroong takot. Ang mga babaeng may uniforme ay halo sa mga lalaki. Ang ilan ay nagtutulak ng mga usungan. Ang iba na may pasan na bag o tumutulong sa mga sugatan. Mabagal ang pag-atras, walang suporta mula sa ere o artileriya. Nahahati ang mga unit, may mga naiiwang hiwalay. Walang may alam kung saan pupunta. Bihira ang mga utos o huli na kung dumating. Walang kaalaman ang Estado Mayor sa tunay na nangyayari sa labanan. Puno ng mga naiwan ang gamit ang mga ruta. Mga kanyon na walang bala. Mga sirang sasakyan. Mga bangkay na hindi pa naihahatid sa lupa. Sa ilang lugar, sinusunog ng mga tropa ang kanilang mga dokumento bago lisanin ang posisyon. Ang iba na may basta na lang tumatakas, iniiwan ang lahat. Dumami ang mga ambus ng kalaban. Wasak ang buong hanay sa mga pag-atake mula sa himpapawid. Hindi gumagana ang mga panandaliang depensa. Maraming namamatay sa lamig o gutom. Sa mga lungsod na hindi pa bumabagsak, puno na ang mga ospital. Wala ng kama. Hindi na tumitigil sa pagtatrabaho ang mga nurse. Ang mga doktor ay nag-oopera gamit ang kung anong mayroon. Wala ng morpina. Ginagamit muli ang mga benda. Nagkakaroon ng aberya sa kuryente. Mga lamparang langis ang nagsisilbing ilaw sa mga silid opera. May mga babaeng ilang araw nang walang tulog. Ang ilan ay nawawalan ng malay sa sobrang pagod. Sa kabila nito, patuloy pa rin sila. Walang humihingi ng bakasyon. Walang tumatakas. Malinaw ang mga utos. Tiisin. Wasak ang mga linya ng komunikasyon. Hindi gumagana ang mga radyo. Pinutol o sinira ang mga kable. Ang mga tagapag-ugnay ay ipinapadala ng naglalakad o nakabisikleta. Marami sa kanila ang hindi na bumabalik. Umaabot ng mga araw ang pagdating ng balita. Minsan ay hindi na dumarating. Walang katiyakan kung may suporta pa sa likuran. Sumusulong ang kaaway sa lahat ng direksyon. Pinobomba ang mga estasyon ng tren. Puno ng mga tumatakas ang mga pangunahing ruta. Hindi eksepsyon ang mga babaeng kasama ng mga tropa. Nakasakay sila sa parehong mga bago ng mga sundalo. Kasama nilang nakahiga ang mga sugatan. Natutulog sila sa sahig. Sa mga tren medikal, ang amoy ng dugo at ihi ay sumisingaw sa lahat. Kulang ang mga kumot. Agad nauubos ang tubig. Ang pagkain ay tuyong tinapay at matubig na sabaw. May ilang nurse na may dalang armas. Ang iba na may walang panlaban. Walang katiyakan kung makararating pa sila sa paroroonan. Sa ilang nasakop na lugar, nagsimula ng makipagtulungan ang mga sibilyan sa mga Aleman. Ipinapahamak nila ang mga dating kasapi ng pulang hukbo. Isinasalaysay nila kung aling mga bahay ang ginamit bilang kampo. Ang mga babaeng may uniforme ang unang itinuturo. May mga dinadakip sa mga kalsada. Ang iba na may sa mga ospital. Sila'y binubugbog, iniinsulto, dinadala sa bagong mga autoridad. May mga bigla na lamang nawawala. Ang iba ay ikinukulong ng walang paglilitis. Hindi na itala ang kanilang mga pangalan. Walang nakakaalam kung ano ang sumunod. Sa mga gubat, ang maliliit na grupo ay pilit na nagtitipon muli. Ang mga doktora ay patuloy sa pagpapagaling. Ginagamit ang mga kamiseta bilang benda. Gumagawa sila ng pampigil ng dugo gamit ang mga sinturon. Kumakalat ang impeksyon, walang alak ni gamot, may ilang babaeng nagkasakit, ang iba na may namatay sa daan. Ang mga nakaligtas ay halos hindi na nagsasalita, kinakain ang kung anumang mayroon, natutulog sa ilalim ng puno, sa mga hukay, sa mga abandonadong bahay. Laging gising, laging handang tumakbo. Sa ilang mga nayon, pumapasok ang mga Nazi na may dalang listahan. Hinahanap ang mga sundalo, opisyal at medikal na kawani. Kapag may natagpo ang babaeng may uniforme, agad silang inihihiwalay. May 3 investigasyon, ang iba na may hindi tinatanong. Sila'y agad binubugbog, dinadala sa mga bakuran, kuwadra o mga silong. May 3 ginagahasa ng palitan, ang iba ay binabaril. Ang mga nakatakas ay hindi na nagsasalita. Hindi nila sinasabi kung ano ang nangyari. Maging sa kapwa babae, tahimik sila. Hindi binanggit sa mga ulat ng hukbong Soviet ang mga kasong ito.
Walang pag-uusap tungkol sa mga babaeng napatay. Hindi na itala ang mga nawawala. Ang mga doktorang nasawi ay hindi kasama sa mga tala. Ang mga nurse na nabihag ay itinuring na parang hindi kailanman nabuhay. Ang mga pamilya ay tumanggap ng malabong ulat, sinasabing namatay sa tungkulin, o kaya'y nasa di kilalang lokasyon. Walang nag-imbestiga, walang nagtatanong. Ang mga babaeng nakabalik ay sinalubong ng malamig. Ang ilan ay ininteroga ng sariling mga Sobyet. Tinanong kung sila'y nakipagtulungan sa kaaway, kung sila ay sumuko, kung sila ay nadungisan. Marami ang ipinadala sa mga unit parusa. Ang iba na may inilipat sa mababang tungkulin. May 3 na nawala ang kanilang ranggo o ang kanilang posisyon sa unit. Parang kasalanan ang mabuhay at makauwi. Sa mga opisyal na talumpati, wala ang mga babae. Pinag-uusapan ang mga bayani, mga kasama at mga labang pinanalo. Ngunit hindi ang mga nurse na naghatak ng usungan, ni ang mga doktorang nag-opera ng walang ilaw, ni ang mga tagapag-ugnay na tumawid sa ilalim ng putok. Ang mga kwento ay ukol sa mga tangkista, artilyero, piloto. Hindi tungkol sa mga nag-alaga sa mga sugatan, hindi tungkol sa mga nagtapis ng bangkay, binura ang kanilang sakripisyo. Sa hangganan ng pag-abandona, kapag ang labanan ay bumagsak at ang mga babae ay nawala. Ang ikalawang tag-init ng labanan ay dumating na may tuyo at mainit na hangin, walang tagumpay at walang senyales ng pagbuti. Ang dapat sana ay isang martsya patungong Berlin ay naging isang pag-urong ng walang tiyak na direksyon. Hindi namin akalain na matatalo kami, sabi ng ilan sa mga sundalo pagkatapos. Ngunit ang katiyakang naramdaman nila sa unang mga buwan ay hindi na tumagal sa harap ng paulit-ulit na kabiguan. Ang pulisya ay patuloy na nag-uutos na magpanggap ang lahat ng optimismo. Isang sundalo ang inaresto dahil lang sa sinabi niyang, "Umaalis na kami at hindi na kami babalik." Pagsapit ng Agosto ng 1942, ang mga mandirigma ay hindi na kayang tiisin pa ang takot, kalungkutan, o ang mga mukha ng pagtanggi na kanilang nakikita tuwing sila'y umaalis isa-isa mula sa mga bakanteng bayan ng Don, Kuban at Ukraine. Matagal na silang umatras sa mga bukirin ng trigo. Sa kanilang likuran ay ang Volga, ang linya na naghihiwalay sa Europa mula sa natitirang bahagi ng bansa. Lampas doon, lahat ay alikabok, isang disyertong teritoryo na hindi pamilyar sa marami. Para sa kanila, ang katapusan ay hindi na isang pagkatalo, kundi ang mawalan ng lupa na mabalikan. Ang uri ng pag-iisip na paulit-ulit na itinuro ng rehimen, optimistiko sa labas, nagdududa sa loob, ay hindi na nakakatulong. Sa mga nakaraang taon, pinaniwala sila sa ideya na palaging ang iba ang may kasalanan. Mga kaaway, mga espiya, mga nagtataksil. Ang kulturang ito ay hindi pumapayag na may mangunguna. Ang ugali ng pag-aakusa sa iba na tinatawag ng sistema na obezlichka ay naging mekanismo ng depensa pagkatapos ng mga purga ng 1340. Higit sa 1 taon pagkatapos magsimula ang digmaan, ang parehong lohika ay nagdala sa Red Army sa bingit ng pagbagsak. Ngayon, ang mensahe ay ang bawat isa ay kailangang ibigay ang lahat, pati na ang kanilang buhay. Ngunit ang sunod-sunod na pagkatalo ay nag-iwan sa marami ng wala ng lakas. Ang takot ay palaging naroroon. Sa ilang mga pagkakataon, sapat na ang tunog ng mga tangke upang maghasik ng takot. Ang kalooban ay wasak na. "Umiiyak kami habang umatras," kwento ng isang sundalo. Umiiyak sila hindi lang dahil sa pagod, kundi dahil din sa kahihiyan. "Tumakbo kami palayo mula sa Kharkov, ang iba patungong Stalingrad, ang iba naman patungong Vladikavkaz. Saan kami magtatapos? Sa Turkey?" Ang ugali ng pagpapasa ng sisi sa iba ay patuloy. Ang mga sundalo mula sa gitnang bahagi ay sinisisi ang mga Ukrainians, lalo na ang mga mula sa kanlurang bahagi. Buong mga kumpanya ang iniwan ang kanilang mga posisyon. Nawala ang mga Ukrainians, sabi ni isang opisyal na si Lev. Hindi sila sumama sa mga Aleman, bumalik lang sila sa kanilang mga bahay. "Kami na lang ang mga Ruso ang patuloy na lumaban," reklamo ng isang sundalong mababa ang ranggo. Ang mga Ukrainians ay nanatili sa kanilang mga bahay.
Habang tinitingnan ang stepa sa Kalmykia, sinabi niya, "Malayo rin ang aking bahay. Bakit ako na lang ang kailangan magstay?" Habang nag-uusap ang mga kalalakihan tungkol sa kung kanino nakasalalay ang pagkatalo, ang mga kababaihan ay nahulog sa gitna ng kaguluhan. Marami sa kanila ang ipinadala sa harap ng labanan ng walang tamang pagsasanay, walang sapat na kagamitan at walang kapangyarihan. Ngayon, sila'y iniwan, nasa mga linya ng digmaan, nawawala o basta't hindi pinapansin. Ang mga linya ng komunikasyon ay nasira, kaya't hindi alam ng mga namumuno kung nasaan sila. Ang iba, na walang tiyak na unit, ay sumama sa mga grupong sibilyan na tumakas. Ang iba ay naglakad ng walang tiyak na direksyon. Ang mga babaeng may uniforme pa ay madaling target. Habang ang linya ng harapan ay umaatras, sila'y nagiging mas exposed. Sa ilang mga lugar, ang mga doktor, mga sapador o mga tagapag-ugnay ay naiwan mag-isa sa mga posisyon na iniiwan ng mga kalaban at pagkatapos ay nasakop ng mga Nazi. Marami sa kanila ang nahulog sa gitna ng kaguluhan. Ang iba ay nagtaguyod na magtago sa mga sibilyan. Ang iba ay nagkunwaring sugatang. Ilang babae ang kinuha ng mga sundalo na tumatakas, ngunit hindi nito tinitiyak ang kanilang kaligtasan. Sa panahong iyon, ang kalituhan ay total. Walang mga opisyal na namumuno. Walang malinaw na mga utos. Ang tanging bagay na naiwan ay ang pagtakas at ang pagsubok na mabuhay. Ang mga larangan ng digmaan ay napuno ng mga sugatang walang paggamot. Ang mga unit ng medikal ay tinanggal at iniwan ng bukas. Ang mga nurse na hindi nakalabas ay walang magawa para ipagtanggol ang sarili. Ilang ay pinatay ng mga mananakop sa mismong oras. Ang iba ay dinakip ng puwersa. Marami ang nawala. Ang tanging natira tungkol sa kanila ay ang mga dokumento na kalaunan ay tinanggal o nakalimutan. Hindi alam ng kanilang mga pamilya kung sila ay namatay o nahuli. Sa mga tren ng paglikas, kapag sila'y nakasakay, ang mga kababaihan ay pinipilit magkasama sa mga lalaking sugatan, sunog o walang mga bahagi ng katawan. Walang sapat na mga doktor, walang pagkain. Ang mga tren ay humihinto sa mga istasyon na walang tao o nasa ilalim ng pambobomba. Ang iba ay namatay sa mga paglalakbay na iyon. Ang iba ay tumalon mula sa tren nang makita nilang hadlang ang mga riles. Kailangang magtangkang mag-survive sa anumang paraan. Sa mga baryo sa timog, kapag ang mga tropang Sobyet ay umatras, madalas nilang iniwan ang mga kababaihan dahil abala sila o dahil walang lugar. May mga nakita silang humihingi ng tulong, walang huminto. Makalipas ang ilang araw, ang mga baryong ito ay napasok ng mga Aleman. Ang nangyari sa mga babaeng iyon ay hindi na isulat sa kahit saan. Ang mga nakarating sa likuran ng mga linya ay hindi tinanggap bilang mga nakaligtas, kundi bilang mga suspek. Pagdating nila, sila'y tinanong, bakit sila naglakbay mag-isa? Nasaan ang kanilang unit? Paano sila nakaligtas? Kung wala silang mga dokumento o kung may duda sa kanilang sagot, sila ay inaresto. Ilang natapos sa mga kampo ng paggawa. Ang iba ay sa gulag. Walang nag-alala kung sila ay lumaban. Ang katotohanang buhay pa sila ay sapat ng dahilan upang tingnan silang may pagdududa. Ang pagbagsak ng harapan ay hindi lang pisikal. Naganap din ito sa isip ng mga nakaranas. Ang mga kababaihan sa Red Army ay hindi lang nakipaglaban sa kaaway, kundi pati na rin sa pagtanggi ng kanilang mga kapwa sundalo. Ang ilang mga sundalo ay ayaw silang malapit. Sinasabi nilang malas sila. Ang iba ay tinatrato silang mga bagay. Kapag ang lahat ay gumuho, sila ay mas lalo pang naging target. Ang naitira matapos ang mga linya ng mga Nazi at ang natagpuan ng mga babaeng bumalik. Ang pag-urong ng mga Aleman matapos ang Stalingrad ay nagbukas ng posibilidad na mabawi ang mga nasakop na mga lugar. Nagsimulang umatras ang mga tropang Sobyet at muling sakupin ang mga nagwasak na lungsod, isa-isa. Sa katapusan ng Enero at sa buong Pebrero ng 1943, muling nakuha nila ang Kursk, Rostov at Kharkov. Bagaman ito ay mga mahalagang lugar, ang kanilang natagpuan nang pumasok sila ay mga labi, hindi mga tagumpay.
Ang mga kalye ay walang tao. Ang mga bahay ay walang mga bintana o pinto. Ang mga sahig ay puno ng alikabok at basura. Hindi gumagana ang kuryente. May mga bangkay na nakatago sa ilalim ng malambot na lupa. Sa ilang mga lugar, ang mga pader ay may mga marka ng mga pagpatay. Sa iba, ipinakita ng mga kapitbahay ang mga balon kung saan ayon sa kanila, inilibing nila ang mga katawan. May gutom. Ang mga tao ay lumabas mula sa mga silungan upang humingi ng tinapay. Marami ang may sakit. Ang iba ay hindi nagsasalita. Ang mga kababaihan ng Red Army na nahulog sa mga linya ng kaaway ay nagsimulang magpakita. Ang iba ay may maruming uniforme. Ang iba naman ay nakasuot ng mga kasuotang sibilyan, luma o hiram. Marami sa kanila ang hindi alam kung kailangan ba nilang magpakilala sa mga autoridad. Ang iba ay nanatiling nagtatago. Sila ay nakatago o nagtatrabaho sa matinding kondisyon sa loob ng mga buwan. Ang dalawa ay naging bihag. Ang iba ay simpleng naiwan habang ang tropa ay umatras. Walang malinaw na protokol para sa mga ganitong kaso. Ang unang hakbang ay ang magtanong. Gusto nilang malaman kung paano sila nakaligtas, kung sino ang kanilang nakasalamuha, at kung ano ang ginawa nila habang nasa ilalim ng okupasyon. Tinutukoy ang mga dokumento. Kung wala silang mga papeles, tumataas ang mga pagdududa. Minsan tinatanong kung sila ay nakipagtulungan sa mga Aleman, kung napatunayan na sila ay nagtrabaho bilang mga nurse sa mga ospital na kontrolado ng kaaway, nagsusulat ng mga ulat. Kung may isang tao na nakakita sa kanila na kasama ang mga opisyal ng mga Aleman, sila ay tinatakdaan. Ang ilan ay ipinadala sa mga sentro ng pagsusuri. Hindi ito mga lugar upang magbigay ng tulong. Ang layunin ay mag-uri, linisin at linisin pa ulit. Ang mga tanong ay mga mekanikal. Nasaan ang inyong unit? Bakit hindi kayo nakabalik agad? Ano ang ginawa ninyo sa lugar na iyon? Pinilit ba kayo o ginawa ninyo ito ng kusa? Kung nagduda sa kanilang sagot, kung hindi maalala ang mga petsa o kung nagpapakita ng nerbiyos, sila ay itinatala bilang hindi mapagkakatiwalaan. May mga opisyal na nakatuka sa paggawa ng mga ulat na ito. Minsan ay ginagawa nila ito sa ilang minuto. Gumagamit sila ng mga template. Kung hindi makahanap ng dahilan upang magsabi ng akusasyon, nirekomenda nila ang pagsubaybay. O ipinapasa ang kaso sa ibang sangay. Ang ilang kababaihan ay ipinadala sa mga kampo ng paggawa. Ang iba ay nawalan ng karapatang bumalik sa harapan ng labanan. Ang iba ay ipinagbawal na magsalita tungkol sa kanilang naranasan. Sa mga ospital ng militar, iniiwasan ng mga doktor na mag-iwan ng tala tungkol sa ilang mga diagnosis. Kung ang isang babae ay dumating na may mga palatandaan ng sexual na pang-aabuso, nagsusulat sila ng maikling ulat. Sinasabi nila na siya ay nasugatan sa labanan o kaya't tinamaan ng isang palo. Walang ginagawang investigasyon. Wala ring ibinibigay na suporta. Alam ng mga nurse na ang pagsasalita tungkol dito ay delikado. Kung may isa na magpapatuloy sa pagsusulat ng nangyari, maaari siyang mabigyan ng babala o kaya ay mailipat sa ibang unit. Ang mga kababaihan na naging biktima ng panggagahasa ay hindi nakatagpo ng suporta. Kung nalaman na sila ay nabuntis, lalo pang lumalala ang sitwasyon. Ang iba ay itinakwil ng kanilang sariling mga unit. Ang iba ay inilipat sa mga malalayong lugar. Ang iba ay humiling ng mga leave at hindi na bumalik. Walang utos ang army kung ano ang gagawin. Ang hindi direktang utos ay ang lahat ng iyon ay kailangang kalimutan. Sa mga nayon na narecover, pareho ang sitwasyon na magulo. Ang mga lokal na autoridad ay muling nagbabalik sa kanilang mga tungkulin ng mabagal. Wala nang kumpletong mga dokumento, wala ring sapat na tauhan. Ang mga sundalo ng hukbong pula ay kumikilos batay sa kanilang kutob. Kung nakakakita sila ng mga kababaihan na nagtrabaho sa mga bahay o paaralan sa panahon ng okupasyon, tinatanong nila kung bakit. Ang ilan ay sumasagot na ginawa nila ito dahil sa pangangailangan. Wala silang ibang pagpipilian o ginawa nila ito upang tumulong sa iba. Gayunpaman, tinitingnan pa rin sila ng may pag-aalinlangan. Sa ilang mga kaso, gumawa ng mga listahan. Isinasama ang mga pangalan at apelido.
Kabilang na ang mga detalye tulad ng edad, propesyon o ugnayan sa kaaway. Ang mga dokumento ay ipinapadala sa mga sentral na opisina. Sa maraming mga kaso, walang sumunod na aksyon, ngunit hindi ibig sabihin na sila ay malaya. Sapat na ang maitala ang pangalan upang ang anumang promosyon, paglilipat o hinaharap na aplikasyon ay matanggihan. Ang mga kababaihan na naglingkod mula sa simula ng digmaan ay naharap din sa mga problema. Ang ilan ay muling itinalaga ng walang paliwanag. Ang iba naman ay nakatanggap ng mga maliit na parangal. Ang mga opisyal na ulat ay iniiwasang banggitin sila. Tinukoy sila bilang mga medikal na tauhan o mga koneksyon. Ang mga pampublikong talumpati ay binigyang diin ang mga opisyal. Ang mga karaniwang sundalo ay hindi binanggit. Gayon din, hindi rin ang mga kababaihan. Noong Pebrero ng 1093 taon, nagsalita si Stalin para sa anibersaryo ng Hukbong Pula. Tinukoy niya ang digmaan bilang isang makasaysayang laban. Sinabi niyang ang bansa ay nagkakaisa. Pinuri niya ang tapang ng mga mandirigma. Binanggit ang mga general at mariskal. Hindi siya nagbigay ng pahayag tungkol sa halaga ng buhay ng tao. Hindi rin niya binanggit ang mga bilang. Hindi niya tinalakay ang mga sibilyan o ang mga kababaihan. Sinabi niyang tiyak ang tagumpay, na hindi kayang tumagal ng kaaway, at ang bayan ay magpapatuloy. Noong parehong buwan, inihayag ang pagtatayo ng isang museo na nakalaan para sa digmaan. Tinukoy na mangangalap sila ng mga bagay, larawan at dokumento. Hiniling sa mga unit na magpadala ng material. Hiniling din sa mga mamamayan na magsulat ng kanilang mga alaala. Ngunit malinaw ang mga tagubilin, hindi dapat talakayin ang mga pagkatalo o mga pagkakamali. Hindi rin pinapayagan ang pagbanggit ng salitang pagsuko. Lahat ng bagay ay dapat nakatutok sa tagumpay, sa pagkakaisa ng bayan, sa lakas ng hukbo. Maraming kababaihan na naglingkod sa mga okupadong lugar ay nagdesisyong manahimik. Ang iba ay sinunog ang mga larawan o papeles. Ang iba ay iniiwasang magsulat ng mga liham. Alam nilang anumang impormasyon ay maaaring gamitin laban sa kanila. Nakita nila ang nangyari sa iba. Alam nilang ang pagsasalaysay ng kanilang naranasan ay maaaring maging mapanganib. Mas pinili nilang hindi magsalita. Magpatuloy na lang. Ang pagbabalik ng mga tropang Sobyet ay hindi pareho para sa lahat. Habang ang iba ay tinanggap ng mga yakap, ang iba ay dumating sa mga bakanteng na yon. May mga lugar na walang bumalik. Sa iba, ang mga bahay ay okupado na ng mga bagong naninirahan. Ang mga kababaihang bumalik ay hindi natagpuan ang mga bagay na kanilang iniwan. Nawawala ang kanilang mga dokumento. Ang kanilang mga pamilya ay magkakahiwalay. Ang kanilang mga ari-arian ay sinunog. Ang iba ay humiling na muling ipasok sa serbisyo. Ang iba naman ay hindi alam kung ano ang gagawin. Marami ang tumanggap ng kahit anong posisyon na available. Ang iba ay itinalaga sa mga gawaing administratibo. Ang iba naman ay sa mga gawaing pambahay. Kakaunti ang nakabalik sa harap ng labanan. Mas pinili ng mga namumuno na hindi kumuha ng mga panganib. Kung may alinlangan, iniiwasan ang labanan. Pinanatili ang tao na malayo sa labanan. Malayo sa focus. Malayo sa lahat. Para sa marami, ang tanging option ay mawala. Magbago ng lungsod. Mag-umpisa ng bago. Gumamit ng ibang apelido. O magtutok sa isang bagay na hindi magdudulot ng hinala. Hindi sila hinanap ng estado. Hindi rin sila tinulungan. Mas pinahalagahan ang katatagan. Ang kaayusan. Ang opisyal na naratibo. Ang kaaway ay umatras. Ang mga hangganan ay nagbago. Ngunit ang mga marka ng okupasyon ay hindi madaling mabura. Ang mga panloob na ulat ay nagsasalita tungkol sa mga gibagibang syudad, tungkol sa mga ospital na puno, tungkol sa mga pabrika na huminto, tungkol sa mga paaralan na walang guro. Mabagal ang mga pagpapagawa. Ang hindi pagkakatiwalaan ay nanatili. Ang mga panloob na pagkakahati ay hindi pa nalulutas. Para sa mga kababaihang nakaranas ng lahat ng ito mula sa loob, ang pagtatapos ng labanan ay hindi isang pagpapalaya.
Isang bagong yugto ito. Walang katiyakan, walang suporta, at walang pagkilala. Ang kanilang nakita, ang kanilang ginawa, at ang kanilang pinagdaanan ay nanatili sa labas ng mga aklat at sa labas ng opisyal na alaala. Nakalimutan, hinusgahan, at binura ng kanilang sariling bansa. Pinangunahan ni Stalin ang digmaan tulad ng kanyang pamumuno sa mga normal na panahon. Ang pangunahing alituntunin ay simple. Ang individual na buhay ay walang halaga kumpara sa kung ano ang itinuturing ng estado na prioridad. Ang isa pa ay ang bayan ay dapat magkaisa laban sa mga kaaway. Noong 1943, nagsimulang magpakita ng bigat ang unang alituntunin. Kakulangan sa malulusog na mandirigma. Pinigilan ang mga operasyon ng taglamig dahil walang sapat na kalalakihan. Ngunit nanatiling matatag ang pangalawang alituntunin. Sa mga nakaraang taon, ang mga kaaway na kaakit-akit ay ang mga kulaks, mga espiya, mga trotskista o mga dating guwardiya puti. Ngayon ang mga Nazi, ang Hitlerista, ay naging mga tiyak na kaaway. Tumugon ng malakas ang populasyon. Nagkaroon ng isang malinaw na pagkakaisa para sa layunin. Ngunit hindi lahat ay nasa parehong panig. Ang digmaan ay nagbigay din ng pagkakabahagi sa mga tao, nagdulot ng mga kamatayan at nag-iwan ng mga sugat. Ang karahasan, gutom at pagkakahiwalay ay hindi nagdudulot ng pagkakaisa. Binabasag nito ang lahat. Ang ideya ng isang nagkakaisang bayan ay isa ring imbento ni Stalin. At ito ay nanatili dahil ang kapangyarihan ay kumukontrol sa alam ng mga tao. May ilang nakikinabang sa kalagitnaan ng hidwaan. Kasama na rito ang mga burokrata na hindi kailanman nakapunta sa harap ng labanan. Noong ika-6 ng Nobyembre ng 1943, nagtipon sila sa Moscow upang pakinggan si Stalin. Ito ay ang bisperas ng ika-20 anibersaryo ng revolusyon. Sa labas, patuloy ang kadiliman, may mga bintanang natakpan at mababang ilaw. Sa loob, sa ilalim ng mga ilaw na nakabukas, nagpapalakpakan sila sa isa't isa. Mula sa huling selebrasyon, nagbago na ang sitwasyon. Una na ang tagumpay sa Stalingrado, kung saan libu-libong Aleman ang napatay o nahuli. Ngunit iyon ay nang taglamig, ipinakita ng Kursk na kaya rin nilang magtagumpay sa tag-init. Mula noon tanging tagumpay na lang ang naibalita. Ang Smolensk ay muling nakuha noong ika-5 ng Setyembre. Ang Taman na nagbigay daan sa Crimea noong ika-7 araw ng Oktubre. At ang pagtawid sa Dnieper na nangyari rin sa parehong buwan ay nag-iwan ng maraming patay. Sa parehong araw ng ika-6 ng Nobyembre, ang mga lider ay alam na kung ano ang maririnig ng bansa kinabukasan. Ang Kiev ay muli nang nasa ilalim ng pamahalaang Sobyet. Ang hukbong pula ay tiningnan bilang tagapagligtas, ngunit ayaw ni Stalin na makalimutan ang papel ng partido at ng gobyerno. Binanggit niya ang mga hindi nakabalik sa labanan. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa mga manggagawa. Kung ang hukbo ay wala ng problema sa mga armas at bala, ito ay dahil sa ating uring manggagawa, mahahabang palakpakan. Binanggit din niya ang mga magsasaka at mga kababaihan na nagtrabaho sa mga pabrika, ospital at opisina. Sa kwentong iyon, walang lugar para sa mga tunay na lumaban. Ang mga babaeng sniper, sapper, mga doktor sa labanan o mga tagapagtawid ay nanatiling hindi nabanggit. Bagamat marami ang namatay o nasugatan, hindi nila narinig ang kanilang mga pangalan. Ang mga bumalik ay hindi rin tinanggap bilang mga heroina. Imbes ng pasasalamat, sila ay sinalubong ng mga mahihirap na tanong at malamig na mga mata. Kapag ang isang babaeng sundalo ay bumalik sa kanyang bayan o lungsod, kailangan niyang patunayan na hindi siya gumawa ng anumang masama laban sa kaaway. Kung siya ay naging preso, nagkaroon na ng pagdududa tungkol sa kanya. Kung siya ay nakaligtas sa mga lugar na okupado, mas masahol pa. Ang mga autoridad ay humihingi ng mga dokumento, naghahanap ng mga saksi, at kung minsan ay nagtatanong na parang isang investigasyon. Ang ilan ay natapos na preso, ang iba ay ipinadala sa mga kampo. Marami ang hindi pinayagang magtrabaho saan man. Ang pagtanggi ay nanggaling din mula sa sariling mga tao. Itinuturo nila sila. Sinasabing sila ay madumi,
na nawalan sila ng dangal. Ang ilan ay nawalan ng trabaho. Ang iba ay pinalayas mula sa kanilang mga tahanan. Kung sila ay bumalik na buntis o may mga anak na ipinanganak sa panahon ng okupasyon, tinitingnan sila ng may paghamak. Bagamat may ilang nakakaalam ng katotohanan, pinili nilang manahimik. Ang katahimikan ay nagsilbing karaniwang parusa. Ang rehimen ay hindi kailanman kinilala ang kanilang ginawa. Sa mga parada, mga parangal o mga aklat pang eskwela, hindi sila naroroon. Sinasabi na milyon-milyong sundalo ang lumaban, walang pagkakaiba ng kasarian. Wala silang lugar sa kanilang mga kwento, wala sa kanilang mga pagdurusa, wala upang magsalita. Sa paglipas ng mga taon, sinubukan ng ilan na isalaysay ang kanilang naranasan. Ang iba ay nagsulat, ang iba ay nagsabi nito sa mga pagpupulong. Ngunit karamihan ay pinabayaan. Inuulit na hindi pa panahon. Ang mahalaga ay ang darating. Ang digmaan ay naipanalo ng lahat ng magkakasama at walang lugar para sa mga individual na kwento. Marami ang nagdesisyong manahimik. Ang iba ay nagpakasal at hindi na nagsalita. Ang iba ay nag-iisa na pakiramdam ay may kasalanan. Ang ilan ay nagtipon ng mga papeles upang humingi ng tulong, ngunit kahit na tinanggihan pa rin sila dahil sa kakulangan ng mga patunay. Sila ay dumaan sa digmaan, ngunit ang kalimutan ay nanaig sa kanila. Ang estado ang nag-ayos ng opisyal na alaala. Ang ideal na sundalo ay lalaki, matatag, masunurin, walang puwang para sa isang babaeng nagbaril, nagtaas ng mga katawan, naghukay ng mga trench o nawalan ng kalusugan sa isang emergency room. Ang anyo niyang iyon ay hindi akma para sa mga plakata o mga aklat, at nang opisyal na dumating ang kapayapaan, hindi lahat ay nagbago. Ang mga kababaihang lumaban ay bumalik sa isang buhay na hindi sila tinanggap. Natutunan nilang magdesisyon, kumilos, magbigay ng utos. Ngunit inaasahan nilang bumalik sa kusina, sa sinulid at karayom, magpalaki ng mga anak at manahimik. Ang lahat ng kanilang ginawa ay hindi na mahalaga. Ang ilan ay nag-ingat ng mga liham, insignia o mga larawan, ngunit lihim. Ang iba ay sinunog ang lahat ng ito sa takot. Ang iba ay iningatan ang kanilang mga bagay sa ilalim ng susi. Minsan, pati ang kanilang mga anak ay hindi alam kung ano ang kanilang ginawa. Ang opisyal na kasaysayan ay hindi sila binanggit. At naintindihan nila na ang pagsasalita ay hindi ligtas. Ganito natapos ang digmaan para sa marami sa kanila. Hindi ito nagtapos sa Berlin, ni sa isang bandila, ni sa isang selebrasyon. Nagtapos ito sa isang silid ng mga tanong, sa isang estasyon na walang tao, o sa isang kwarto kung saan walang makikinig. Nagtapos ito sa katahimikan at sa hindi makatarungang ideya na ang patuloy na pamumuhay ay isang dahilan ng kahihiyan. Nang matapos ang digmaan, ang mga kababaihan mula sa Hukbong Pula ay bumalik sa isang bansa na hindi na nagsasalita tungkol sa kanila. Tumawid sila sa mga larangan sa ilalim ng apoy, nagtrabaho sa mga trench, nag-alaga ng mga sugatang walang tigil. Ang iba ay nakaligtas sa okupasyon. Ang iba naman ay bumalik pagkatapos makuha. Ngunit ang kanilang presensya ay hindi akma sa opisyal na kwento. Marami ang tinawag upang magbigay ng pahayag. Sinuri ang kanilang mga galaw, ang kanilang mga ugnayan, ang kanilang asal. Ang katotohanan na nakabalik sila ng buhay ay hindi garantiya ng anuman. Ang ilan ay binantayan. Ang iba ay hindi na isama sa mga talaan. Ang kanilang mga pangalan ay hindi lumitaw sa mga parada, hindi sa mga parangal, ni sa mga opisyal na bilang. Sila ay nagsilbi, ngunit hindi sila binilang. Ang modelo ng mandirigma ay panlalaki. Sa mga talumpati, tanging mga sundalo lang ang binanggit. Ang mga kababaihan ay hindi pinangalanan sa mga opisyal na ulat. Wala rin sila sa mga aklat ng kasaysayan, hindi pinansin ng estado ang kanilang pagdaan sa harapan. Wala ni ang kanilang mga tungkulin, ni ang kanilang mga sugat, ni ang kanilang mga kamatayan ay naitala ng maayos. Sa isang digmaang nagbago sa lahat ng nakasanayang kaayusan, ang presensya ng mga kababaihang armado sa mga linya ng Hukbong Pula ay nagbago sa harapan, ngunit hindi binago ang tadhana na nakalaan para sa kanila.
Mula sa unang araw, ang kanilang papel ay tinanggap na may mga kondisyon at naitala ng walang ingat. Nakilahok sila sa mga tunay na laban, tumanggap ng mga peligroso at mapanganib na gawain, tumawid sa mga linya sa ilalim ng apoy, ngunit nanatili silang hindi kasali sa halos lahat ng bagay na kalaunan ay pinili nilang alalahanin. Ang kanilang mga pangalan ay umiikot lamang sa mga pansamantalang listahan, sa mga papeles ng administratibo, sa mga piraso ng liham. Sa maraming pagkakataon, hindi man lang naitala ang kanilang pagpasok sa harapan o ang kanilang pagkawala sa mga kaaway. Ang mga bagay na hindi akma sa opisyal na naratibo ay itinagilid. Ni ang mga panghuling estadistika, ni ang mga opisyal na salaysay, ni ang mga internasyonal na paglilitis ay hindi kumpleto ang pagbanggit sa kanilang naranasan. Hanggang ngayon, ang karamihan sa mga talaan ay nananatiling hindi maayos. Ang kasaysayan na kanilang ginampanan ay hindi tahasang tinanggihan, ngunit hindi rin ito isinaysay. Patuloy itong nakakalat sa mga talaan, sa mga alaala ng iilang tao, at sa mga pahinang hindi nabanggit. At habang hindi sila bibigyan ng puwang, patuloy na mawawala ang isang mahalagang bahagi ng kwento.